Mapipilay si BBM pagka mawala si Tamba. Yan isipin niyo strategically. Pagka nawala si Tamba by way of US courts, no? Pagka yan humingi ng extradition, doon na si Tamba na may extradition treaty tayo. Patay ka, Tamba, patay ka. Nakatimbre doon Agree, Anong no? mukha ngayon iharap mo? Paano? Kaya sabi sa inyo kahit nagluluto lang, mapanganib. Huwag mawawalan ng pag-asa. Hindi po lahat kasi ng malaking pagbabago nangyayari kaagad. Pero ang sure na sure ako na mangyayari ang pagbabago. Kailangan lang po tayo na huwag mawalan ng pag-asa at tuloy-tuloy ang laban. What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan sina Dado at Atty. Trixie Angeles. Huwag nyo unahin si Bongit, unahin nyo si Tamba. Yan ang wika ni Dado dito sa video natin ngayon, no? Na unahin nating pilayin itong House of Representatives, no? Partikular na nga ito si Tambalos Romualdez sapagkat siya ang dahilan ng pagmumudmod ng pera sa mga kamukha niyang buwaya na nasa loob ng Malacanang. Na sila-sila na lang sa Kongreso ang nagtatakpanan ng baho sa kanilang mga ninanakaw. Dagdag pa na itong si Romualdez din ang dahilan kung bakit magpahanggang ngayon makapanyarihan itong sina FL Liza at Bongit dahil siya mismo di umano ang direktang nagbibigay ng mga perang kinukurakot sa kaban ng bayan. Grabe naman yan. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Kung kaya naman hayaan di umano natin na itong si VP Sara magsalita ng magsalita laban kina Liza Bongit habang tayo naman mag-focus naman kung paano natin butatain itong mga tuwadkom, Kongreso o Young Guns nitong House Speaker Tambalos Romualdez. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Anyway, ang doon, iniintay na lang mag-assemble ng grand jury para ma-indict si Tamba. Laking problema. Mga kababayan, bakit malakas si BBM? Inday Sara, bakit malakas si BBM? Bakit malakas? May pera sila. Nagnanakaw sila ng pera. Isa yun, may pera. Bakit sila may pera? Kasi hawak nila yung Congress. Si Tamba. Hawak ni Lisa yung mga sources ng funds. PAGCOR, PCSO, etc. Okay. Mapipilay si BBM pagka mawala si Tamba. Yan isipin nyo strategically. Pagka nawala si Tamba by way of US courts, pagka yan humingi ng extradition, doon na si Tamba na may extradition treaty tayo. Wala, yari si Tamba. May kaso siyempre, ma-indict siya. Nauna ka pa kay Pastor Kibuloy. Patay ka, Tamba, patay ka. Nakatimbre doon Agree, Anong no? mukha ngayon iharap mo? Paano? Kaya sabi sa inyo kahit nagluluto lang, mapanganib. Kahit cook lang. Lieutenant General naman dito sa atin. Pagdating doon, cook lang ako. Ay nako. 4 na taon siyang kay Trump di kilala. Paborito nga siya, Pilipino Ay nako. So paano ngayon ang gagawin ninyo? Pagka si mawala, si Tamba at yung Congress na wala, pilay na si Marcos. Pilay si Marcos. Kaya kayo mga kababayan, mag-isip kayo. Congress ang problema. Agree ako sa sinabi Take niya. out Congress. Wala, pilay siya kasi mawawala yung source of money niya. Mawawala yung kanyang mga tinyente ng mga congressman. Wala lahat yan, tanggal lahat yan. Kulong lahat yan. Paano na? So, instead of thinking of BBM na nandun sa Malacanang, ang mas maganda siguro sa nakikita ko si Tamba na lang Kaya tama yung nadinig yung yung mga resign letter na umikot sa kampo. May mga nag-iisip. Kasi marami nang galit. Kumbaga sa okay yung magalit pero i-focus natin yung galit. Kumbaga nagle-laser beam kayo. Ang nangyayari kasi ngayon, shotgun. Merong galit kay Lisa, may galit kay Bongbong, may galit kay nakokontra. So humihina yung laser, humihina. May galit kay Bongbong, may gusto kay Bongbong. Di magka-cancel out. Mawala yung power, magkukulang. May galit kay Lisa, may okay naman kay Lisa kasi asawa ni Bongbong. Okay lang. First lady lang magawa Yung ganun ba? Pero pagdating sa Congress, kay Tamba, pwedeng mag-focus yung power ng taong bayan
doon kay Tamba. Pagka yung Congress ang inatupag ng taong bayan, may pag-asa ang taong bayan. Mapipilay si BBM. Because yung mismong Amerikano, gusto si Tamba. Tama? Bayaan nyo na si Inday Sara, pitikin si BBM. Kaya ni Inday yun. No? Kayo, taong bayan, ang puntirin nyo, yung focus ninyo, Congress. Because Correct. halos lahat ng taong bayan galing sa Congress. Nagnakaw, nagsinungaling, Mm. abusado, tinira si Pastor. Yung iba ayaw kay Pastor, pero you will find a common ground, mga kababayan, in Congress. Find a common ground to unite. If you want to bring this country forward, you unite. Don't unite against Marcos. Unite against Congress. Because through Congress, abusado. Imbestiga, wala nangyayari. Patawag ka, resource person ka, maya ikaw na yung mukhang kriminal. Siran-sira ka, may pamilya ka, siran-sira ka sa taong bayan. Wala silang paki kung 30 years ka in the service. Unblemished record in the armed forces o kaya in the PNP, unblemished record, tinitingala ka ng lahat ng sundalo, ang ganda, legend ka pa nga if you will, pero pagdating sa Congress, putang ina, wala, sirang-sira ka, sigaw-sigawan ka ng putang ina kagaya nila Abante at ni Dan Fernandez. Sino ba yung mga yan? Lumot sila. Nagkaroon sila ng posisyon dahil lang sa 100,000 boto. And then they have the gall na questionin si PRRD, presidente ng Pilipinas, o kaya si Inday Sara. They have the gall na questionin sila Badoy, Doc Badoy at si Ceris, o kaya yung SMNI na mahal ng taong bayan. They have the gall na kung sino-sino, itong sila Grijaldo, etc., lahat sila. Takutin nila. They have overstepped yung kanilang authority and they have abused the people's trust and confidence in them. Kaya i-focus ninyo yung effort ninyo, mga kababayan, sa Congress. Ang sa akin, Tama no mga kababayan, tong logic ni Kadado na unahin nating pilayin itong mga nasa House of Representatives, no? Partikular na nga itong si Tamba dahil siya ang may hawak sa mga nilalabas na pera galing sa kaban ng bayan. Ano sa tingin niyo dun mga kababayan? Mukhang alam na natin ang dapat nating gawin. Inday Sara, pagka ikaw di ka tumayo, maunahan ka ng panahon. Maunahan ka ng taong bayan. A leader, hindi naunahan ng kanyang tauhan. A leader, mga tinyente, tanongin nyo yan, tinyente, they take the risk under fire and they go ahead of their people. They lead the people. Be a leader, Inday. We're teaching you. Kami, mga retired, we're teaching you and we're hoping that you will be a good leader. Huwag kang magpapauna sa taong bayan. You lead the people. Iba yung nauna yung taong bayan and then ilulukluk ka. And all this decency thing na usapan na. Hindi kasi bawal eh. Bawal siya yung mauna. Puta, ragis yan. That's bullshit. That's BS. Puta, gagawin nating presidente ng Pilipinas. Sorry, Madam Inday. Gagawin kang presidente. Ako, gusto kita maging presidente one day. Kasi ayoko kay BBM na eh. December pa, di ba? Number 1 ako pumirma, withdrawal of support, and then you are my president. Pero hindi naman sumunod. 20 mil lang dito sa amin ang pumirme. Hindi nga sinundan ng ibang vlogger eh. Oh, yung mga ibang vlogger na milyon yung kanilang follower, 100,000 ang follower. Ako, 60,000 lang ang follower, hindi nga lahat pumirme. And at that time, 6,000 lang ang follower ko. 6,000. May pumirmang 20 mil. Sama ng loob ko nun. Kasi nagsasapalaran ka, lalabanan mo yung presidente ng Pilipinas. May mga nagsabing baliw kami ni Metran, tsaka si Macanas. Binira kami ng binira. Tinakot pa nga si Macanas eh. Kasuhan. Utang ina. Sa amin, wala na eh. Buhay, kumbaga sana yung buhay namin, tinapon na namin ganyan eh. All or nothing eh. Kung yung buhay namin, makakaigi sa Pilipinas, okay lang. Patayin nyo kami, okay lang. Pero kung kayo, hindi kayo magkakaisa, mga kababayan, eh, good luck sa inyo. Bahala kayo. Ang ano ko lang eh, you stand up, Inday. You stand up. You lead the people. Not the people, the other way around, the people standing up first. Going out in harm's way, and then installing you, that's wrong. Tapos na tayo doon. Yung mga ganong klase, pampolitiko lang yun. Tayuan mo.
pakita mo yung tapang mo sa taong bayan. Pakita mo, tatapang ang taong bayan. I'm telling you, because kami mismo, we will, ah, yun lang hinihintay namin eh. Ayaw namin pangunahan kasi nga, kami magiging bida. Ayaw namin. Kasi sa amin, sa mata namin, ikaw ang bida. Ayaw namin maging kontrabida. Ayaw namin supporting actor lang kami. Di ba? Pero the longer that you decide, the more dangerous this country becomes for the Filipino people. Yun yung problema natin. Pati nga rin ng taong bayan, kadado gustong-gusto na talagang mapa-impeach itong si BBM, no? At palitan ni VP Sara sapagkat hindi na nila matiis pa ang natitirang 4 na taon na panunungkulan nitong bangag na administrasyon, no? Dahil palubog na nga ang ating bansa sa mga utang, dagdag pa na lalong lumalala ang mga kriminalidad at karahasan sa loob ng bansa. Hay nako. Kaya nga, ang suggestion ko, mga kababayan, you focus your energy, wag sa EDSA. Anong gagawin nyo sa EDSA? Gagawin nyo sa EDSA. Nakita ko ngayon eh. Nakita ko sila Commander Bukay, sila JM, nandun sa EDSA. Puta na, walang kakabahan sa inyo doon eh. Nainis ako doon. Mga tao, pinapanood lang, panay cheer lang na, we support you, we support you. Do something constructive mga kababayan, mga Pilipino. Walk the talk ba? Yung maganda dyan, nagse-session. Biglang ayan na yung mga tao. Tanginan nyo, isara namin kayo, manggago kayo, nayupa kayo. Tanginan ninyo. Sino haharang? PNP, AFP haharang? Cannot be. Kasi kung 5,000, 10,000, kahit 100,000 ilagay nyo dyan. Siksikan, dikit-dikit kayo ganyan siksikan para kayo mga sardinas. Siksikan kayo, di baril kayo lahat. O kaya, gaano karami ang inyong anti-riot equipment. Magtirgas kayo, babalik ang usok. Lahat kayo matitirgas. Okay lang yun, tuwan-tuwa mga tao. Kung mag-rally kayo ngayon, pinaka-the best yun, meron kayong basang-basahan. Gano'n na. O kaya, meron kayong tubig, basain nyo, and then ibalot nyo. Hindi kayo maano dun. Gano'n kasimple lang ano. Pero tirgas, ano ba? Why? Bakit nyo titirgasin yung tao? Kung yun ang ano ng tao, galit na nga ang tao. Sinasabi ko sa inyo, 1,000,000 people lang nandyan against 100,000. 10:1. Wala, sasagasaan lang yun. Barilin nyo yung taong bayan? Wala. Wala. Maano yung taong bayan? Magagalit lalo na parang NPA na pumatay ka isa, may papalit na 10. Magagalit lalo. Kasi pinatay mo yung kamag-anak, pinatay mo inalila mo yung pamilya. Kaya nga hindi pwede na order na ganyan. Tapos na tayo doon. AFP, PNP, tapos na tayo doon. Alam natin yun. Ngayon yung mga bago-bago, hindi nyo nadaanan, sinasabi sa inyo, pagka sinabing rat-rat, wag nyong susundan yung raratratin ninyo yung nagsusweldo sa inyo. Wag nyong raratratin yung mga sinumpaan ninyong konstitusyon. Sila yung nag-ratify ng konstitusyon. Oh. Isipin nyo, illegal yung order. Di ba? Paano magiging illegal yung taong bayan kung kinagagalit nila nakawan? Kung kinagagalit nila droga? Kung kinagagalit nila abuso? Di ba? Ganun lang kasimple yun. At daling makita kung ano yung tama't mali. Kaya nga kami naninindigan eh. Kasi alam namin yung tama't mali. And this time, yung BBM administration, mali. Kaya sa daanin, mali talaga. So, tung kay Inday, mga Duterte, syempre, meron ding mga emissary to hook them up, to link up Trump and Inday Sara or Duterte. Ang problema ninyo, Malacanang to Trump is being initiated by Malacanang. Inday Sara to Trump is being initiated by Trump. Yun yung problema nyo. Dito, BBM et al. Kayo nag-initiate ng contact. Beso-beso. Friendship. Dito, ang mag-initiate si Trump, papunta dito kay Sara. Kabahan kayong lahat. Mga hinayo pa kayo. Kabahan kayo. Sinong sabi? Si Lieutenant General. May Lieutenant General, White House chapter. Oh, FGF, may White House chapter kami. Gulat ako dun eh. Imagine, okay. O nga, no? Kasi kung papalitan ni Trump yung CIA na nakatoka dito, that is a prelude to something. The perfect storm. Taong bayan. Sasagasaan kayo talaga. Kaya nga, BBM, my message to you, et al, kayo, BBM muna, BBM and family, bumaba kayo hanggang
kaya pa. Kasi pagka irreversible na yung situation, walang awa ang taong bayan sa inyo, kawawa kayo. Mabubura kayo sa history. Mabubura kayo. Hindi ako nananakot, sinasabi ko yung analysis ko na hindi niyo puwedeng ilaban yung ano, ilaban yung katuwiran niyo, whatever kayo elected ng taong bayan naman tatanggal sa inyo kahit elected kayo, tatanggalin kayo taong bayan. And pagka ang kinaharap ninyo, Philippine Revolution, revolution of the Filipino people, yung sovereign ano ng taong bayan, yung galit talaga, parang French type revolution, wag naman sanang gano'n. Sana wag, kasi pagka gano'n, At yun na nga no mga kababayan, narinig natin si Kadado patungkol sa kanyang balita na tayo mag-focus na pilayin tong kongreso, partikular na nga ito si Tambalos, upang matapos na itong kabubuhan na ginagawa nila, na ngayon dumako naman tayo mga kababayan dito kay Atty. Trixie Angeles. At saka hindi po totoo yan na just help the government, sir. Hindi po dapat tayo nagpa-participate sa sa kalokohan nila. Hindi po tayo dapat nagpa-participate sa kanilang paglalapastangan ng mga karapatan ng ordinaryong mamamayan. Hindi po dapat tayo nagkukonsinti sa ginagawa ng ating gobyerno doon sa Maharlika Funds, sa PhilHealth Funds, sa Ayuda Funds, and all of that. Hindi po, because the moment na konsintihin nyo yan, mamimihasa yung mga yan at magiging kasalanan pa natin dahil hindi tayo nagsalita. Later, I hope this is just pessimistic me. I don't see the point in this kind of speculation. I don't care, actually. What we need to do is to address the issues that we already see, where there is evidence of these kinds of wrongdoing. Itong attempt to change the constitution to make sure that para mamayagpag uli itong mga real estate people. Alam niyo kung bakit gusto nilang magbenta ng o makabili ang foreigners ng lupa? Kasi naubusan na sila uli with the POGOs being co-opted by another group, hindi po sila kumikita ngayon. Ang laki kaya ng kita nila sa POGOs. Yun. Sabi ni Facebook user, I may not be there at EDSA Shrine, but I watch them and I send dollars to some bloggers with conditions. Be quiet. Okay. Sabi ni IRY, so sad reading some comments regarding leadership and support. Pero in reality, sa sarili natin, wala naman tayong ginagawa for good para sa Pilipinas. Well, that's why we're here, is to explain these things. Hindi po na pwede yung But, yung mga ganito, ito naman yung problema din in the 80s Until 1983, medyo na parang nayanig ang mga tao kasi nga na-unalive si Ninoy sa tarmac. That kind of made us all think na, teka muna, paano nila nagawa yun? Ganun na ba kagarapalan? Ganun na ba kaharap-harapan itong ginagawa nila? So kahit kami na mga apathetic, alam mo, nag-participate kami. And in one particular rally sa Quezon City, they started shooting at us. We were students. We were 18, 19, 20 years old. And they started shooting at us. So medyo natauhan kami na, teka sobra na sila. Grabe na to And parang, kumbaga, it is a matter of our own survival. If we don't participate, kung hindi po tayo mag-speak up about this, kung hindi natin titindigan itong ginagawa ng gobyerno sa atin, we will be overwhelmed by irresistible force. So sa ngayon, kaya pa natin Correct. gumalaw. Kaya pa natin kasi hindi pa nila naiisip na ikulong tayo sa mga bahay natin, di ba? Hindi pa nila naiisip yung patilin yung mga internet na ito. Ito tama, sabi ni Joseph, pag nasa ibang dako ng bansang Pilipinas ay mag-organize katulad ng Maisog o Friday Group sa isang allowed na lugar mag-protest. Remember po, sa Pilipinas, kapag ito po ay ay yung mga designated freedom parks, then pwede po kayong magpulong-pulong dyan kahit walang permit. Sabi ni Buisa, basta ako, lahat ng pamilya at kakilala ko na i-vote ang Duterte lineup para mawala ang mga walang hiya sa gobyerno. Yes, isa pa yan. We have to have many avenues of resistance. So, isa yung pagpupulong natin, isa yung pagsasalita natin sa social media, isa yung pagboto natin ng tama. Uy, thank you kay Purple and Grace. Di ba? So, tuloy-tuloy pa rin. At ito pa, isa pa, huwag mawawalan ng pag-asa. Hindi po lahat kasi ng malaking pagbabago nangyayari kaagad. Pero ang sure na sure ako na mangyayari ang pagbabago. Kailangan lang po tayo na huwag mawalan ng pag-asa at tuloy-tuloy ang laban. Ganun talaga, lahat nagtatagumpay rin kung may tiyaga. Sabi ni Pangit, nung isang araw sa ABS-CBN, 3 lang kami nakipagbardagulan sa mga trolls doon But every little thing counts. Kapag
Isipin ninyo, ang daming nandun, karamihan naman ng mga yon trolls, so they have to say what they are saying. Pero, kung secretly may na-convince kayo, kahit isa, 3, 5, ang laking bagay na po yun. Ito sabi ni Facebook user, paano po makita yung Friday group sa live nila para makamonitor po sa tulad naming nasa malayo? Well, kay Princess Maui po. Sabi ni R2 dito, suki ako ni Christian Esguerra, lagi ko. But I think that if we are reasonable and rational in our arguments, baka may makonvince pa tayong tumawid sa atin. Keep the faith. Sabi ni KV, random thoughts, NPC repair. I personally think, sa akin lang to, pag inipit ng mga tambalalay si Kong Marcoleta, INC will rally just what happened in 2015. And the DDS can also join the movement. Ouster na yan. Yes, but why wait? Ang punto ko is, the reason nga we're doing this is, o sige, posibleng may mangyari na ganyan. Pero inaasahan nyo ba yung isang possibility lang? You make it happen. And how do you make it happen? We just keep posting. It could be them, they could join us later on, or maybe it could be somebody else. Ito sabi ni Ionizer, hanapin ko po kayo dyan sa Manila next month. Punta ako, attend ako sa forum. Ayun, salamat. Sabi ng isa dito, since mahabang panahon daw nangyari yung EDSA 1, baka mahabang panahon din ang mangyari ngayon. May difference naman, di ba? Pero hindi natin dapat ini-expect na mabilis. It took 18 years dun sa Marcos administration, sa first Marcos administration na ma-oust siya. Because, number one, hindi pa nga, the last revolution was in 1898. We had to relearn resistance. Second, ngayon, meron na ngang social media. So, it's going to happen much faster. Sabi ni GQ, "Hi ma'am, thank you po sa pag-promote ng EDSA Friday group, Attorney Tricks. We're really glad na dumating mga followers mo. They were also happy na naka-join sila. We gave them t-shirts." O ayan, minsan nga may nagdadala pa ng ensaymada dyan. Sabi ni RC Katadarago, pwede ba ipaalam nyo lahat na ang party list ng mga NPA para hindi magkamali? Ang mas madali, ipaalala natin kung sino yung mga inendorso ni Presidente Duterte, ni dating Pangulong Duterte. Mas madali i-memorize yung mga dapat iboto kaysa yung mga hindi dapat iboto. Dahil baka inadvertently, ma-promote pa natin sila. Diba? Uy, maraming salamat. Hi kay Jevin, kay ako si Darna. Sabi ni Trinidad, hindi kaya mga Gen Z ang mga to. I don't want to create a generational war. Tingin ko, ang mga kabataan natin, may pag-asa naman sa kanila. In fact, I like talking to the kids. Kasi it's important for us to know what they're thinking. Ano bang expectations nila? Sila yung pinaka-maaapektuhan ng ekonomiya natin. Pagka gumraduate na sila, anong trabaho makukuha nila? Do is to address the issues that we already see, where there is evidence of these kinds of wrongdoing. Itong attempt to change the constitution to make sure that para mamayagpag uli itong mga real estate people. Alam niyo kung bakit gusto nilang magbenta ng o makabili ang foreigners ng lupa? Kasi naubusan na sila uli with the POGOs being co-opted by another. At ayun na nga no, mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita sa oras na ito. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Marami po salamat mga kababayan, ingat and God bless.